Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Huwebes sa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudiyo at maging Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos.
Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Jesucristo na nagpalaya sa kanila. Siya ay itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang sila'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi. Kung hindi dahil sa pananalig kay Kristo, sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupat ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga hentil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat, yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa mga pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan ng katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtayo ng libingang puntod ng mga iyon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta buhat ng itatag ang sanlibutan,
magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga iskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana at sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Kawawa kayo. Ito po ang mga salitang inulit ng Panginoon sa mabuting balita ngayon. At kapag pinag-usapan ng pananampalataya, sino itong tinutukoy ni Jesus na mga kawawa? Ito po ay yung mga tao na hindi totoo sa kanyang sarili. Ang sinasabi ni Jesus sa mga eskriba at mga pariseyo, sila yung mga nagtuturo pero hindi naman nila ginagawa ang kanilang turo. Sila yung mga marurunong sa kautusan pero hindi nila isinasabuhay ang ayon sa kautusan. Kung ilalapat natin ngayon, ito yung mga dasal ng dasal, pero mataray naman. Yun ho yung mga kawawa. Ito yung simba-kisimba, pero hindi naman makapagpatawad. Ito yon. Ito yung limos ng limos sa simbahan, pero hindi makapagpautang sa kapitbahay. Yan. Ito yung mga kawawa ngayon. Napapangiti kayo, ano ho? Huwag ko kayo mag-alala at pare-parehas tayong napapaisip. Baka may mga pagkakataong kabilang tayo sa mga tinatawag ni Jesus na kawawa. Ito yung minsang iniisip natin, ang galing-galing na natin, napakabait na natin, marami tayong ginagawang mabuti, tayo ang naglalahat sa bahay, tayo ang nagtatrabaho, pero hindi naman tayo makapagpatawad. Pero hindi naman natin kinakausap pa rin ang ating mga kasama sa bahay. Kawawa tayo. Bakit? Ang sabi ni Jesus, sapagkat ang karunungan ng Diyos, ang pag-ibig at awa ng Diyos, ay hindi iyong nasa sa loob lamang. Hindi pwedeng nasa isip at nasa puso mo lamang na mabait ako. Kailangan itong kabaitang ito nakikita sa iyong kilos, sa iyong pananalita. Rosaryo ka nga ng rosaryo. Kung makapagmura ka naman ay inam, ay huwag ka nang magrosaryo. Walang saysay. Kawawa tayo kapag ka ang ating nasa sa loob ay iba sa ating ginagawa. Kawawa tayo kapag ka plastic tayo o mapagpaimbabaw tayo sa ating pakikitungo sa kapwa. Kawawa tayo kapag ka ang ating iniisip at isinasa puso ay hindi natin ipinakikita sa gawa. Yun ang sinasabi ni Jesus na kawawa. Sapagkat sa mga pagkakataong iyon, doon tayo masasabing napakalayo pa sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po kung sino magandang bantayan? Simula na ng kampanya ngayon. Tingnan ninyo ang inyong mga kapitan at ang inyong mga konsehal. Mababait lahat ang mga yan ngayon. Nangangampanya Diga? Lahat kakilala. Parang lahat ka mag-anak. Tingnan nyo kapag ka nanalo na. Kapag ka hindi ka partido, walang trabaho sa barangay. Kapag hindi niya kaano-ano, walang ibinibigay na ayuda. Yun yung mga kawawa.
Kaya gusto ninyo nang iuupo sa inyong barangay, tingnan ninyo ang bagay na ito. Yung kung anong kanyang nasa sa loob, dapat ginagawa sa labas. O kung ano yung ginagawa sa labas, dapat yun ang laman ng puso at ng loob. Sabi po ng Aral Batanggenyo, 452, ang lokal na katisismo dito sa Batangas. Ang pagsunod kay Kristo ay ang pamumuhunan ng pagmamalasakit sa kapwa. Upang hindi tayo mapabilang sa mga kawawa, lagi nating ibahagi ang pag-ibig na ating tinatanggap sa Diyos papunta sa ating kapwa. Sapagkat ang pagdalo sa misa, ang pagdadasal, ang inyong pagpunta dito, lahat iyan ay may biyaya. Pero ang biyayang iyan ay masasayang kung hindi ninyo ibabahagi sa iba. Nakaramdam kayo ng kapayapaan at pag-ibig sa inyong pagpunta dito, ibahagi sa iba. Hindi pwedeng dito lamang tayo mabait. Hindi pwedeng pag nasa Padre Pio lamang o kapag nasa simbahan lamang, saka tayo mapagmahal. Kailangan yung ating makukuhang biyaya dito, ibabahagi din sa ating kapwa, sa mga kapamilya, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho. Yun ang kabuuan ng pag-ibig at ng kaharian ng Diyos. Kung anong laman ng puso, siyang nakikita sa gawa. At kung anong nakikita sa gawa, siya dapat tunay na laman ng puso. Ito ang hilingin natin sa banal na pagdiriwang na ito. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, siyang pinagmumula ng lahat ng kabutihan, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang tunay at totoong pagkatao. Yung kakayanang maipakita sa gawa ang laman ng aking puso at yung katunayang ang aking ginagawa ay tunay na laman ng aking kalooban upang sa aking pakikitungo sa aking kapwa sa araw-araw, hindi ang kalooban ko, hindi ang nais ko, kundi ang iyong pag-ibig at awa ang maramdaman nila mula sa akin. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain.
Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birheng na naging inang kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama, ilayo mo ako, ang sugo mong umibig sa'yo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang, sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan,
na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa ilang paalaala. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, gamit po ang ating main arc entrance, tayo po'y may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Gayon din ating ipinatutupad ang panawagang CLEIGO, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang dambana, mangyaring pakitapon ng inyong mga basura sa basurahan at huwag kayong mag-iiwan ng kalat dito sa loob ng simbahan. Atin din pong ipinagbibigay alam na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ng mga tama at angkop na kasuotan sa pagbibigay galang natin sa Panginoong nasa banal na Eucharistia. Nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobre na may pangalan ng inyong mga yumaong mahal sa buhay. Sila po'y ating ipagnonobena sa unang 9 na araw ng Nobyembre at buong buwan na nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan po kayo sa ating mga tagapaglingkod kung kayo ay may katanungan hinggil dito. Ang ating kumpilang pamparokya ay sa November 25 para po sa mga nasasakupan ng pambansang dambana na may 12 taong gulang pataas na't wala pang kumpil. Kung kayo nagnanais magpakumpil, makipag-ugnayan kayo sa opisina hanggang November 7 po lamang. Sa darating na Lunes, ika-23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Mayroon tayong mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis, unay sa alas 9 ng umaga at ikalaway sa alas 5 ng hapon. Nawa po ay magabayan kayo at maanyayahan ang inyong mga mahal sa buhay, lalo tigit yaong mga may sakit. Maraming salamat sa inyo. Ang atin pong sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon. Inaasahan nating pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin
ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, gawin ang paglilingkod sa kapwa sa pagmamahal sa Diyos. Salamat sa Diyos. O ina mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin na iyan.